at sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Ang mga bagay na ito'y sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkaroon kayo ng kapighatian ng 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang binasa natin ay sulat sa iglesia sa Smyrna. At makikita natin na ito ay naglalaman ng panghihikayat ng ating Panginoong Hesukristo sa isang iglesia na inuusig at tumadaan sa matinding kapighatian. Iglesyang nagtitiis ang pinasulatan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mensahero o sa anghel o sa mensahero ng iglesia sa Smyrna, makikita natin na ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili dito. Doon sa talatang 8 bilang ang una at ng huli, ang namatay at ang muling nabuhay. Nakikita mo, titignan natin mga kapatid, sa Kabanata 1, talatang 8 at 11, makikita mo kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa titulong una at ang huli. Tignan natin, verse 11, chapter 1. Nas nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Tingnan mo sa talatang 17. At nang siya'y aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ay ang una at ang huli. Talatang 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang makaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa 2 bagay. Doon sa sinabi niyang ako ang una at ang huli. Una, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang hindi nagbabagong Diyos. Walang duda sa mga talatang ito, ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili bilang Diyos. Yan ay mapapatunayan pa natin sa Isaias 41 talatang 4 at Isaias 44 talatang 6. At Isaias 48 talatang 12. Yung titulong makapangyarihan sa lahat ay nagpapahayag ng kanyang pagkadiyos. Kung makapangyarihan sa lahat ay ibig sabihin, wala nang hihigit pa sa kapangyarihan kung ipinakilala niya ang kanyang sarili na makapangyarihan sa lahat.
Pangalawa, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang sentro ng lahat ng mga kapahayagan. Wala pong ibang mensahe ang Biblia maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagkadiyos ang sentro ng lahat ng hiwaga ng banal na kasulatan. Kaya kung mababasa mo sa talatang 17 at 18 ng Kabanata 1, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang tao. Tao na namatay at inilibing at muling nabuhay at ngayoy nabubuhay sa katawang hindi nasisira. Ayon sa pagkakilala sa kanya ng mga alagad, yoong ipinangangaral ng Ebanghelyo, ang ating pong ipinangangaral ay hindi basta pangako ng Diyos. Ang ating pong ipinangangaral ay hindi basta doktrina ng Diyos. Ang ipinangangaral po natin ay persona, si Hesukristo, na namatay at inilibing at muling nabuhay. Kaya po ang pagiging anak ng Diyos ay hindi relihiyon. Ito po ay relasyon. Hindi tayo pwede bumuo ng relasyon sa mga bagay na walang buhay. Kahit anong klaseng pag-ibig ang ibigay natin, sa mga bagay na walang buhay, maaaring sasaya tayo sa maigsing panahon, pero yung pangangailangan ng ating puso ay hindi mapupunan. O kahit pa ilagay natin ang ating mga damdamin sa mga bagay na may buhay, subalit hindi naman makakaunawa sa atin, sapagkat hindi persona. Ang aso at ang pusa ay may buhay. Subalit wala silang persona, walang personalidad, walang damdamin, walang pag-iisip na maaaring makapuno sa pangangailangan ng tao. Ang Panginoong Hesukristo ay may personalidad. Kaya nga nung si Juan ay nasubasob at siya'y halos para siyang nagmistulang parang patay, ay hinawakan siya ng Panginoon sa balikat at kanyang sinabi, "Huwag kang matakot." Parang sinasabi niya sa unang kabanata ng Juan, unang sulat ni Juan, kabanata Juan, yung aming nakita at yung aming narinig, yan ang ipinangangaral namin sa inyo. Na sinasabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot, ako to. Ako yung nakasama ninyo. Ako yung nakita ninyo na lumakad sa tubig. Ako yung napagod kasama ninyo. Ako yung nauhaw kasama ninyo. Ako yung napako sa krus sa inyong harapan. Ako yung narinig ninyo at ako yung nakita ninyo. Ako yung nabubuhay at ako yung namatay." May tatlong nagpapatotoo sa lupa. Ang tubig at ang dugo at ang espiritu. Na si Jesucristo ay nakapako sa krus, inulos ang kanyang tagiliran at lumabas ang tubig at ang dugo. Ako yung nakita ninyong namatay, subalit ngayon ay muling nabuhay at hindi na mamamatay. Sa ganyan ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa Smyrna upang sila'y hikayatin na higit sa lahat ang ating Panginoong Hesukristo ay ating Panginoon na karamay din natin sa lahat ng ating paghihirap, sapagkat siya'y dakilang saserdote na nakakaramdam ng pangangailangan ng kanyang iglesia. Ngayon, dalawang bagay ang ating makikita sa sulat na ito. Una, makikita natin dito yung pakikiramay ni Kristo sa kahirapan ng iglesia o yung empathy. Hindi basta simpatya ang ibinibigay ni Kristo sa iglesia. Kung hindi pakikisama, pakikiramay. Nung inusig ni Apostol Pablo ang iglesia, sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pablo,
Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At ang sabi ni Saulo, sino ka, Panginoon? At sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, ako si Jesus na iyong inuusig. Makikita natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakadarama ng lahat ng sakit at kahirapan ng iglesia. Dala-dala niya sa kanyang puso at kanyang isip ang kalagayan ng kanyang iglesia. Kaya sinabi niya sa talatang 9, nalalaman ko ang inyong kapighatian at ang inyong kadukhaan. Sinabi na ng Panginoong Hesukristo yon sa kanyang mga alagad, alang-alang sa akin kayo ay uusigin. Sa daigdig na ito ay magkakaroon kayo ng maraming kapighatian. Maalala ko pa nga, buksan natin sa Juan 16. At ang talata ay 1. Ipinakita na ng Panginoon ang pinakapangit na kalalagayan ng kanyang mga disipulo. Talatang 1, ang mga bagay na ito ay aking sinasalita sa inyo upang kayo'y huwag matisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras ng sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito ay gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni ako man. Darating ang panahon na yung mga nagpapakilalang Kristiyano, sila ang papatay sa mga tunay na Kristiyano. Nangyari na yan noon, maaaring mangyari yan ngayon at sa mga darating pang panahon. Yan ang kalagayan ng mga tagasunod ni Kristo. Sinabi na ng Panginoon sa kanila yan, hindi kayo dapat matisod sa panahon ng pag-uusig. Talatang 4. Datapwat ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras ay inyong maalala kung paanong sinasabi ko sa inyo at ang mga bagay na ito'y hindi ko sinasabi sa inyo buhat pa ng una sapagkat ako'y sumasa inyo. Doon sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa iglesia. Bakit ang banal na Espiritu ay mang-aaliw? Bakit ang Espiritu ng katotohanan ay mang-aaliw? Bakit ang gumagabay sa iglesia ay mang-aaliw? Sapagkat ang dinadaanan ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay palaging kapighatian. Sa panahon na kapag nagsabi ka ng totoo, ikaw ang masama. At pag nanindigan ka sa totoo, ikaw ang makitid ng isip. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, wag na kayong magtaka. Kung ako nga pinatay nila, kayo pa. Alam yan ng ating Panginoong Hesukristo. At yan na ang kapalaran ng mga tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat panahon. Maraming nabubulagan sa katotohanan ito. Na hindi mo makikita ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa yaman at sa tagumpay at sa kasikatan. Kung hindi sa kanyang kahirapan, ang kanyang pagpapatuloy sa gitna ng kahirapan. Yan ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang tanda ng pagkakristyano. Sa Roma 5:1-5, mababasa natin
na ang Kristiyanong kahirapan ay kakaiba sa lahat ng kahirapan sa sanlibutan ito sa tatlong bagay. Una, sapagkat ang Kristiyanong kahirapan ay kahirapan na nagpapadama sa Kristiyano patungkol sa pag-ibig ng Diyos. May mga kahirapan na naiisip lang ng tao, nag-iisa siya. Pero ang kahirapan ng Kristiyano kakaiba. Sapagkat ito ang kahirapan na laging nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sapagkat ang pag-asa ay hindi napapahiya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Maraming kahirapan sa sanlibutan. Ang mga kahirapan sa sanlibutan na nagtutulak sa mga taong walang banal na Espiritu na magpakamatay, lalong magpakasama. Subalit ang kahirapan ng Kristiyano alang-alang kay Kristo ay laging magdadala sa Kanya sa trono ng biyaya ng Diyos. Walang ibang tao na mentras sinasaktan lalong lumalapit sa Diyos at lalong nagiging makadiyos. Ang iglesia lang ng Panginoon, ang mga tao lang na may banal na Espiritu. Pangalawa, ang kahirapan ng Kristiyano hindi nagpapabata sa kanya kung hindi nagpapatanda. Nagpapalago. Ang Kristiyanong hindi sanay sa kahirapan para kay Kristo, hindi lumalagong Kristiyano. Napakadaling makipagkompromiso. Napakadaling umangal. Napakadaling ipagpalit si Kristo sa isang pirasong tinapay. Tinutukoy ko mga kapatid ay ang kahirapan alang-alang kay Kristo. Napagdududahan ko ang aking sarili kung ako ba'y anak ng Diyos kung hindi ako inuusig dahil kay Kristo. Pagdudahan natin ang ating iglesia kung ang ating pananampalataya ay hindi pinag-uusig alang-alang sa mga salita ni Kristo. Sapagkat ang kahirapan alang-alang kay Kristo ay instrumento ng Diyos upang ang Kristiyano, ang iglesia ay mapasakdal, mapatibay. Makikita mo na maraming nalalagas dahil sa kahirapan. Pero sa kahirapan na yan, lumilitaw ang mga tunay na ginto. Sapagkat ang pagtitiis ay gumagawa ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay gumagawa ng karanasan at ang karanasan ay gumagawa ng pag-asa. Mentras nahihirapan ang iglesia, lalong lumalambot ang puso sa pananalangin at sa pag-asa sa Diyos. Hindi iglesia ng Panginoon yung kapag nahihirapan tumatakbo sa sanlibutan. Nakikipag-shake hands kay Satanas. Hindi. Otherwise, nagkamali ang Panginoong Hesukristo sa kanyang disenyo. Hindi. At higit sa lahat, kakaiba ang kahirapan ng Kristiyano. Sapagkat sa kahirapan ng Kristiyano, sumisibol sa kanyang puso ang sumamba sa Diyos. Ang luwalhati ng Diyos sa kanyang biyaya. Ang pag-asa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nung ako'y wala pa sa Diyos, nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano pa kaya ngayon na tayo'y naipagkasundo na sa Diyos? Hindi niya ba tayo ililigtas sa pamamagitan ng kanyang buhay? Kaya nga tayo'y may kagalakan sa lahat ng mga kapighatian. Sapagkat siyang namatay para sa atin, ay siya ring nabuhay para sa atin at magpapasakdal ng ating pananampalataya.
Alam ng Panginoon ang lahat ng kahirapan ng iglesia. Hindi dahil sa siya'y nanunood sa atin, kung hindi lahat ng iyan ay inilagay niya ayon sa kanyang katalinuhan, ayon sa kanyang paunang kaalaman, mga bagay na magpapatibay sa atin at magtuturo sa atin na hindi tayo dapat nananangan sa laman, sapagkat ang laman ay mahina. Ang damdamin ng tao ay pabago-bago. Pero ang Espiritu ng Diyos ay matapat palagi at kahit kailan. Yan ang Espiritong nasa atin at tumutulong sa atin araw-araw. At alam ng Diyos, alam ng ating Panginoong Hesukristo, ang kahirapan ng mga taga-Esmirna. Pero sinabi niya, alam kong nahihirapan kayo. Marami sa inyo dahil sa matinding kapighatian, di na kayo kumakain. Maraming namamatay sa gutom. Kahirapan ang binabanggit dito. Sa panahon na kapag ka-Kristiyano, ang isang tao, hindi siya makakatrabaho. Na hindi siya makakadaan sa kalsada sapagkat pipilitin siya ng mga sundalo na maghagis ng insenso sa larawan ng mga sisar, sa mga Diyos-Diyosa. Kaya mas mabuti nang hindi lumabas ng bahay. O hindi ka na makakauwi pagka-Kristiyano o pagkailangan mo si Kristo. Apektado pati ang kanilang mga kabuhayan. Hindi kagaya ngayon na ang mga Kristiyano, isang araw na lang ipagkakait pa sa Diyos. Noon, pagka-Kristiyano ka, halos di ka makakain. At sinabi ng Panginoon sa mga taga-Esmirna, alam ko yung inyong kahirapan. Asabay kamantang sinabi niya, datapwat ikay mayaman. Pinaalala sa kanila ng Panginoon, oo nga, mahirap kayo, pero sa totoo, kayo ay mayaman sa harapan ng Diyos. Sa panahong ito na ang lahat ng tao, pati mga nagpapakilalang Kristiyano, ay kinain na ng sistema ng sanlibutan ito, ang hirap paniwalain sa salita ni Kristo. Alam mo, kahit mahirap ka, totoo, mayaman ka. At sasabihin ng mga tao sa simbahan, talaga ba, mayaman ba kami? Walang pera ang aking bulsa. Bakit mayaman ang mga taga-Esmirna sa kanilang mga kapighatian? Sapagkat sinabi ni Kristo sa Mateo 5, 10 hanggang 12, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nga sa inyo. Dalawa ang kalagayan ng pag-uusig diyan. Pag-uusig patungkol sa mga bintang sa mga Kristiyano na hindi totoo. Alam mo, pagka malinis yung konsensya at alam mong pinagbibintangan ka lang talaga, wala kang ikatatakot. Taas noo kang haharap sa mga umuusig sa iyo. Pag alam mo na yung sinasabi mo totoo, hindi ka yuyuko kanino man, sa Panginoon lang. Doon may kita piling mayaman. Pero higit sa lahat, nakikita ng Diyos ang ating puso. Dahil diyan may gantimpala tayo sa langit. Mahirap yan tanggapin ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat
Kung ang ating pahahalagan ay panlabas na anyo lamang, edi maging ang pagtingin natin sa mga pagpapala ng Diyos palaging panglabas na anyo lamang. Minsan kahit gumagawa na tayo ng kasalanan, basta't kumakain pa tayo 3 beses isang araw, sa palagay natin, di pa tayo pinapalo ng Diyos. Pero totoo lang, wala ka ng kapayapaan. Sapagkat tumitingin ka lang sa panlabas. Minsan hinahayaan ng Diyos na tayo dumaan sa maraming mabibigat na suliranin para maalala natin na ang kayamanan natin hindi sa daigdig na to. Purihin ang Panginoon, nakakasurvive tayo sa araw-araw. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Totoo niya, hindi tayo mahirap. Hindi mahirap ang mga Kristiyano. Pakiramdam ng Kristiyanong tamad at makamundo, mahirap siya. Ikaw kapag ka tumunga nga ka sa maghapon pag hindi mo nakita lahat ng kasawian mo sa buhay. Pag wala kang pinaglingkuran sa Panginoon, talagang wala kang aanihin. Pero sa mga maiinit ng Espiritu, laging nangangarap para kay Kristo, laging nananalangin para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niya, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Hindi mahirap ang mga Kristiyano. Hindi dapat naaawa sa sarili ang mga Kristiyano. Mahirap lang yung paniwalaan kapag wala kang pagtitiis alang-alang kay Kristo. Kung iniwala ka isang araw babalik si Kristo, ang lahat ng gumawa ng masama kay Kristo, kanyang gagantihan. At ang lahat ng gumawa ng mabuti kay Kristo, ay kanya din gagantimpalaan. Kung naniniwala ka sa pangako na yon, titignan mo ba ang sarili mo na kawawa? Hindi. Sabihin mo, O Diyos, bumalik ka na kaagad. Bumalik ka na, Panginoon, upang maasam ko na yung aking inaasahan. Meron pang isang talata sa unang Pedro 1:3-7. Unang Pedro 1:3-7. Excuse me. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Let's pause for a moment bago ko ituloy ang pagbasa. Makikita mo yung pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Anong resulta? Pag-asa. Kaya siguro ipinakilala niya ang kanyang sarili dito sa sulat niya sa Esmirna, ako yung nabuhay. Ako yung namatay at muling nabuhay. Upang sa ganoon, sa muling pagkabuhay ni Hesukristo, itong mga Kristiyanong inuusig magkaroon ng buhay na pag-asa. Talatang 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sangdaling panahon kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Anong kagalakan ng Kristiyano? Yung kayamanan ng Diyos na ibibigay niyo sa iyo sa pagkabuhay ng mga patay. Ito yung kabaliwan na ipinangangaral ng Ebanghelyo.
Siguro pag ang pastor nangaral patungkol sa cryptocurrency, sa Bitcoin, sa multi-level, talagang papalakpak ang tenga ng mga Kristiyano. Pero pag nangaral, alam nyo ba ang pag-asa natin? Yung kayamanan ng Diyos. Nabasa ko na sa comics yan. Kaya hindi ka masaya. Sa dami mo ng pinaghirapan bilang Kristiyano hanggang ngayon, hindi ka pa rin natututong maging masaya sa Diyos sapagkat ang pag-asa mo dito lang sa daigdig na to. Sabi ng Apostol Pablo, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay dito lamang sa daigdig na ito, napaka-miserable ng buhay natin. Ang kayamanan ng iglesia ay hindi yung mataas na offering at lalong hindi magarang bahay-sambahan, kundi yung kayamanan na inihanda sa atin ng Diyos sa langit. Totoong mukhang tanga ako sa sinasabi ko. Pero yan talaga ang pag-asa natin sa Diyos. Sa bagay na yan, pantay-pantay tayo. Sapagkat lahat tayo mamamatay. At lahat ng bagay dito sa lupa na ipinundar natin lilipas. Haharap tayo sa Diyos, sa bagong langit at bagong lupa na wala tayong dala kahit ano. Katwiran lang ni Kristo. Ang buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin, ni wala tayong dala na kahit ano. Subalit bibigyan niya tayo ng bagong tahanan, bagong kagamitan, bagong kayamanan sa kaharian ng Diyos. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kinakailangan, ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Yan pala ang anyo ng malakas na pananampalataya. Anong itsura ng pananampalataya na pinalalakas ng Diyos? Eto. Na kahit anong pagsubok sa pananampalataya, ang kasiyahan niya pa rin, yung pangako ng Diyos sa hinaharap. Huwag niyong sabihing malakas na pananampalataya na ang inaasahan niyo lang yung dito sa lupang ito. Kahit walang Diyos, kayang mangharap para sa mga bagay sa lupang ito. Pero pinalalakas ng Diyos ang ating pananampalataya para magkaroon tayo ng mata sa mga makalangit na bagay. Para hindi nating ikapanghinayang ang ating paglilingkod kay Kristo. Para hindi natin ipagdalawang isip lahat ng ating pagmamahal sa Diyos. At sabi ng Panginoon, totoo niya, hindi kayo mahirap. Pero para makita mo yung kayamanan ng Diyos na yan, kailangan mong manalig sa Panginoon. Pera, pagkain na pagtatrabuhan niya ng tao. At kahit walang Diyos, maaari magtrabaho. Kahit walang Diyos, pwedeng mag-succeed sa daigdig na to. At totoo, mas nahihigitan pa nila yan. Kasikatan, pwede yan gawin kahit walang pananampalataya. Subalit ang mga bagay na ito sinasabi ko mga kapatid, ang mga bagay na maghahanda sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At magpapalakas ng ating loob kahit sa mga panahon na wala at wala tayong kasama. At wala tayong makapitan. Ang Panginoon lang at ang kanyang salita. Mga bagay yan na makikita lang sa pananampalataya kay Kristo.
Anong sinabi ng banal na kasulatan? Sa Filipos 4:19, subalit ang aking Diyos ang magbibigay, ang magkakaloob, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. At yan ang pag-asa. Maraming hindi lahat ng gusto ko binibigay ng Diyos. Pero siguradong lahat ng kailangan ko pupunuan ng Diyos. Ang kailangan ko lang yung aking mga kagustuhan ay itama ko sa pangangailangan ko ayon sa alam ng Diyos na pangangailangan ko. Kaya mahirap kapag makasanlibutan. Dinidiktahan natin ng Diyos ayon sa kung anong kailangan natin. Samantalang alam ng Diyos ang kailangan natin at hindi siya magpapabaya. Kaya di tayo mahirap. Meron tayong unlimited na supply sa ating Diyos sa langit. Yun nga lang hindi niya binibigay ng ayon sa gusto natin. Kagaya meron kang anak, ibibigay mo ba lahat ng pera, wallet mo, ibibigay mo sa kanya? Alam mo, pag binigyan mo ng malaki-laking halaga yan, ibibili niya lang ng candy yan, tapos lalagnatin siya, ikaw din mag-aalaga. Pag binigyan mo ng malaki-laking pera yan, bumili lang ng madaming chichirya yan, magka-UTI pa. Pag medyo malaki-laki na yan, hindi mo bibigyan ng malaking pera. Dahil pag nabarkada yan, baka ma-addict pa sa computer yan, ma-addict sa sigarilyo yan, ma-addict sa bisyo. Kaya ginagawa ng matatalinong magulang, hindi ba? Pinoportion by portion. At pinagsusulit nila mga anak niya. O baon mo Lunes. O saan mo ginamit ang baon mo? Hindi dahil sa mga magulang ay kuripot sa kanilang mga anak. Kung tayong mga tao na masasama at hindi perpekto ay marunong magbigay ng kailangan ng ating mga anak, hindi kaya ang Ama natin sa langit marunong din? Kaya't kailangan matutunan natin ang kanyang pamamaraan. Matuto tayo sa kanyang kagustuhan at sa kanyang kalooban. Kung matagpuan ko na ang aking pangangailangan ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi niya ba ibibigay? Ang problema lang, marami tayong pangangailangan na hindi kalooban ng Diyos. Sinabi rin niya ni Juan, meron tayong kumpiyansa na anuman ang hihingin natin ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya sa atin. Kung nakakalimutan niyo ang talatang yan, mga kapatid, nandito yan sa unang Juan. Unang Juan, ang talata ay 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, dinidinig tayo niya. Kaya't ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Pangalawa, matapos makita ng Panginoong Jesucristo, ipakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pakikiramay sa kanyang iglesia, kanyang hinikayat ang kanyang iglesia sa gitna ng kanilang paghihirap. Talatang 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon.
Kasi kung nagtitiis ka na ngayon, meron ka pang mga bagay na malapit mo pang tiisin. Talagang ang kapahingahan natin sa langit. At sabi niya, narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Hindi natin nabanggit kanina, nakasama sa kahirapan ng mga Kristiyano sa Smyrna, may mga nakapasok sa kanila na nagpapanggap na Hudyo. Sa talatang 9. At nagsasalita sila ng masama laban sa biyaya ng Diyos. Alam nyo mga kapatid yan, na noong unang daang taon, may mga nagpa-practice ng Judaism na pumapasok sa iglesia. Samantalang nangangaral ang mga apostoles na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang at sa pananampalataya lamang kay Kristo, may mga nagsasabi, kailangan kayong patuli. Kailangan kayong mamuhay sa kautusan. Kailangan kayong mangiling ng Sabat. Kailangan wag niyong kainin ito. Bawal ito. Kasi kung hindi niyo gagawin yan, hindi kayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. At karaniwan na nagiging mga miyembro sa iglesia, mga nagpapanggap na kapatid, akala mo Hudyo, kumakahatol ayon sa kautusan. Naging problema nila yan sa Gawa 15, sa Galacia, sinulat ni Apostol Pablo yan sa mga taga-Galacia. Hangal kayo mga taga-Galacia, nagsimula kayo sa biyaya, nagtatapos kayo sa batas. Ang tinanggap ninyo, ibang ebanghelyo yan. At ang ginagawa ng maling aral ay para sirain, pasamain ang tunay na aral ni Kristo. Maaalala natin na si Apostol na Pablo, pinadala niya at iniwan niya, binilinan niya si Timoteo sa Efeso na huwag silang magtuturo ng ibang aral. Sapagkat, unang Timoteo 1:4-7, makikita natin, may mga nagsipagpasok doon na nagsipagturo ng kautusan na hindi naman nila alam yung sinasabi nila. Kung maalala ninyo, tinawag ni Pablo na doktrina ng diablo yung pagpasok ng legalismo sa iglesia. Unang Timoteo 4. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat. Kapag ka pumasok yan, na yung mga utos sa lumang tipan na ceremonial, ginamit sa bagong tipan at sinabing, kapag kumain ka ng baboy, magiging makasalanan ka sa harapan ng Diyos. Doktrina ng diablo yun. Pinagbabawal yung pagkain ng mga lamang kati. Kaya ang tawag sa kanila ng Panginoon dito sa Apokalipsis, yun ang sinagoga ni Satanas. Yung mga legalista sa loob ng iglesia. Parang may mga satanista sa loob ng simbahan. Alala ko sinabi ni Apostol Pablo na minsan nanganib ang kanyang buhay dahil sa mga nagkukunwaring kapatid. At darating ang panahon, yung mga nagkukunwaring kapatid sa loob ng iglesia, yan na magsusuplong sa inyo, kaya kayo madadala sa bilangguan. Parang panahon ng Hapon. May mga Pilipino, para sila ay magkaroon ng pabor sa mga Hapon, magsusuot ng bayong, ituturo ko sino yung mga gerilya. At ganyan ang kalagayan ng unang panahon. Magiging kalaban ng ama ang kanyang mga anak, at ang kapatid sa kapatid,
ang manugang, sapagkat para iligtas niya ang kanyang sarili, ipapahamak niya ang kanyang kamag-anak para lang wag siyang mamatay alang-alang kay Kristo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga bagay na malapit ng tiisin. Siya yung nagsabi niya. Sinabi yan ng Panginoon na siyang namatay at inilibing at muling nabuhay. Diba kaparehas yan doon sa verse 17, sa 1:17? At nang siya ay aking makita, nasubasob ako yung waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Minsan iisipin mo, bakit mo ko hini-encourage? Dinaanan mo ba yung dinaanan ko? Bakit mo ko ini-encourage? Anong karapatan mong i-encourage? Pero alam mo, hindi natin matanong ang ating Panginoon. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot. Magtitiis ka pa ng marami. Hindi ko masabi sa Panginoon, bakit Panginoon? Nararamdaman ko. Baka sumagot ang Panginoon sa akin at sabihin niya, huwag kang matakot, sinasabi ko sa iyo, ako'y namatay at muling nabuhay. At doon ang gagaling ang lakas ng loob ng Kristiyano. Sa daigdig na ito, marami kayong pag-uusig. Juan 16:33. Pero lakasan ninyo ang loob nyo, aking napagtagumpayan ng sanlibutan. Ano nangyari sa mga taga-Smyrna? Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Ngayon, maraming interpretasyon itong 10 araw. Maaring nangyari itong literal na 10 araw sa panahon nila, or pwedeng sabihin, ito'y tumutukoy sa 10 beses na pag-uusig simula sa panahon ni Nero hanggang sa panahon ni Domitian, AD 65 hanggang 300 something, 10 emperor. Gayon pa man, hindi tayo may sigurado. Pero maliwanag dyan na ang pagsubok, ang pagtitiis may hangganan, may katapusan. Hindi tayo habang buhay magtitiis, may katapusan ang pagtitiis. May panahon na yung pag-asa natin magiging totoo na. Hindi tayo naghihintay sa wala. Darating ang panahon na yung inaasahan natin darating na hindi magtatagal. May katapusan ang pagtitiis. Magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Ngayon, makikita natin kung paano, gaano, ano ang dimension ng pagsubok ng mga taga-Smyrna. Una, makikita mo na ito'y isang spiritual na pagsubok. Bagamat ito ay nasa anyo na ang mga tao ginagamit ng diablo para usigin ang mga Kristiyano, sa likod nito, nandun ang diablo. Kaya ito'y isang spiritual na pakikipaglaban. Kahit pa lumalakad tayo sa laman, hindi tayo nakikipaglaban ayon sa laman. Kahit pa nakakagalit ang mga tao, alam natin ginagawa nila yung ginagawa nila sapagkat mga bulag ang kanilang isip at binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanilang pag-iisip para usigin ng mga Kristiyano, para magalit sila sa kung anong matuwid at tama. Kahit ang Panginoong Hesukristo pinako siya sa krus, pero sinabi niya hindi alam ng mga tao ang kanilang ginagawa. Totoo bang hindi alam ng mga tao ang kanilang ginagawa? Alam ng mga tao ang kanilang ginagawa. Sapagkat hinatulan nila si Kristong
mamatay. Pinapili sila si Barabas o itong si Jesus na hari ng mga Hudyo. Pinili nila yung mamamatay tao. Alam nila ang kanilang ginagawa. Nilagyan nila ang Panginoong Hesukristo ng karatula sa ulo. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. At tinranslate pa nila sa 3 lingwahe. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinaliwanag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:8. Kung nalalaman lamang nila ng kanilang pinapako ay ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nakilala lamang sana ng sanlibutan kung sino ang Panginoon ng kaluwalhatian, hindi sana nila pinako si Kristo. Pinako nila si Kristo dahil sa kanilang kabulagang espiritual. Ang pag-uusig ng mga taga-Esmirna ay espiritual na pag-uusig. Sapagkat ang dyablo ang may pakananon para mahirapan ang mga Kristiyano. At sa panahon ng kanilang paghihina, haharap ang dyablo sa harapan ng Diyos at sasabihin, tignan mo mga Kristiyano, mahihina. Upang magkaroon siya ng pagkakataon na isumbong, isuplong ang mga anak ng Diyos. Gayunpaman, mga kapatid, higit ang Espiritu ng Diyos na nasa atin kaysa sa Espiritu ng sanlibutan. At ang mga Kristiyano ay magtatagumpay. Ito ay physical din. Sapagkat sila ay totoong nauhaw, nagutom, nabilanggo, nilatigo, at ang iba sa kanila ay sinunog pa. Si Polycarp na bishop ng Smyrna ay sinunog. Si Polycarp ay estudyante na Apostol na Juan. Ito ay physical. Dito basta spiritual lang. Mararamdaman mong kahirapan. Mararamdaman mong sakit. Hindi ito basta spiritual na kamatayan, mamamatay talaga tayo sa pagsunod natin kay Kristo. At ito ay may takdang panahon lamang. May panahon lang na pahihintulutan ng Diyos ang pag-uusig at may panahon din ng kapahingahan. Hindi palaging mahirap. Binibigyan ng Diyos ang kanyang mga tao ng pagkakataon na huminga. Makabawi ng lakas. Parang mga boksingero na ang bawat round ay may minuto lang. Minsan tutunog ang bell sa gitna ng laban at ikaw ay saved by the bell. Magpapahinga ka saglit at pagkatapos lalabang ka na naman uli. Pero sa lahat ng ito ay laging nasa kamay ng Diyos. Hindi nakakakilos ang diablo kung hindi pahihintulutan ng ating Panginoong Hesukristo. Naalala mo yung sinabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay ligligin. Pero huwag kang mag-alala. Pinapanalangin kita. Sa salitang yun, nandun ang aking buong pag-asa. Kung si Kristo ay nananalangin para sa akin, hindi na ako malalayo sa Diyos magpakailanman. Walang panalangin ang anak na tatanggihan ng ama. Kung kaya yan ang ating pag-asa na meron tayong angkla ng ating kaligtasan na nauna sa atin sa harapan ng Diyos. Ngayon, sinasabi sa kanila ng Panginoon, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Nakikiramay ang Panginoon at hinihikayat tayo ng Panginoon na ano? Na magtapat hanggang sa kamatayan. Habang nalalapit ang ating katapusan sa daigdig na to, dapat lalo nating patunayan sa Panginoon ang ating katapatan.
Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga natin malalaman kung sinong mauuna sa atin. Pero isang bagay ang alam natin kaninang umaga, pare-parehas tayong isang araw na malapit sa kamatayan. Huwag na sasabihin ng mga bata na, bata pa ako, di pa ako mamamatay. Maraming pagkakataon na nauuna ang mga bata kaysa sa mga matatanda. Pero sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Esmirna at sinasabi niya sa mga iglesia, maging matapat tayo hanggang sa kamatayan. Hindi pinalalakas ng Diyos ang loob natin para hindi tayo maging matapat. Saan papunta ang lakas ng loob? Saan papunta ang pakikiramay ni Kristo? Hindi para lalo tayong magsinungaling sa Diyos, kung hindi lalo tayong magpakatotoo sa ating Panginoon. Ngayon, mababasa mo doon, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Magpakatapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Paano natin ipapaliwanag yan? Humanap tayo ng verse na kaparehas niyan. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Parehas ng konteksto. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Parehas. Parehas sa sulat ni Santiago at sa parehas sa sulat ni Juan. Makikita natin sa dalawang talata na yan na pag pinagtabi natin anong ibig sabihin ng pagtatapat sa Panginoon. At ayon na rin sa konteksto, ang ibig sabihin ng pagtatapat kay Kristo ay pagtitiis ng mga tukso at pagsubok. Ang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo sa gitna ng maraming tukso at pagsubok. Yun ang pagtatapat sa Panginoon. Hindi sinusukat ang katapatan natin sapagkat marami tayong naibigay na material sa simbahan. O lagi tayong present pagkalinggo. O sumasali tayo sa gawain ng Diyos. Ang katapatan ay kung nananatili pa ba ang pag-ibig natin sa Diyos. Sa gitna ng maraming pagsubok na nag-aalis sa atin sa panawagan na tinanggap natin sa Panginoon. Sa landas na kung saan nais ng Diyos, lumakad tayo sa katuwiran. Na huwag tayong aalis sa katuwiran ng Diyos. Maraming pagsubok na mag-aalis sa atin diyan. Nasa kapilya tayo o wala tayo sa kapilya. Nandiyan ang dyablo na sumusuntok sa atin araw-araw. Nandiyan ang mga kasakit ng ating katawan. Kahit gusto natin maglingkod, hindi tayo makagalaw. At umihina ang ating katawan. Nandiyan ang mga tao sa sanlibutan na nang iinggit sa atin na gumaya sa kanilang mga lakad. Mga bagay na nakikipag-unahan para maging prioridad natin kaysa kay Kristo. Anong ibig sabihin ng pagiging matapat sa Diyos? Ang patuloy na pakikipaglaban sa tukso. Ang patuloy na pagsisikap sa biyaya ng Diyos na pumasa sa pagsubok araw-araw. Sinusubok tayo ng Panginoon araw-araw. Maraming iba-iba lang sapagkat hindi lahat walang pera.
Merong iba may pera. Iba-iba lang, maaaring iba may sakit, iba walang sakit. Pero pare-parehas lang tayong sinusubok ng Diyos araw-araw. Nanalangin pa ba tayo araw-araw? Dinidili-dili pa ba natin ang salita ng Diyos? Ginagawa pa ba natin yung mga unang gawain natin kay Kristo? Nag-aakay pa ba tayo ng kaluluwa? Inaalala pa ba natin ang ikauunlad ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? At sinusubok tayo araw-araw. Kasi Satanas ay hinahatak tayo araw-araw kasama ng sanlibutan. Nakikipag-agawan sa ating maliit na puso ang pag-ibig na tanging sa Diyos lamang o ang pag-ibig sa sanlibutan. Yan ang pagtatapat na sinasabi rito. Ulitin ko yung basa. Sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ikumpara natin, Apokalipsis 2:10, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Katapatan. Hindi nabibili ng offering ang katapatan sa Diyos. Ang katapatan sa Diyos, hindi moral support. Pag-ibig kay Kristo. At pag-ibig sa iglesia at sa kanyang salita. Hanggang sa kamatayan. Sa gitna ng pag-uusig. Si Kristo una sa lahat. Anong ibig sabihin ng korona ng buhay? Anong ibig sabihin ng korona ng buhay na sinasabi diyan? Ituloy natin yung basa. Talatang 11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Anong kabaliktaran ng korona ng buhay? Ikalawang kamatayan. Ang ibig sabihin ng pagtanggap ng korona ng buhay, hindi ka napaparusahan sa ikalawang kamatayan. Malinaw yan sa konteksto. At wala nang ibang ibig sabihin yung ikalawang kamatayan. Alam nyo kung anong ibig sabihin na ikalawang kamatayan? Sa Pahayag 20:14, at ang Hades at ang impyerno, at ang Hades ay kamatayan at ang kamatayan ay inihagi sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Sa makatuwid, ang tinutukoy ditong korona ng buhay ay ang buhay na walang hanggan. Na ipinangako ng Diyos sa sino mang sumasampalataya kay Kristo. Sa talatang mahal na mahal natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang itinuturo ng Biblia na pananampalataya ay ito, ang sino mang may pananampalataya kay Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang sino mang tunay na ipinanganak ng Diyos, magtatagumpay sa sanlibutang ito. Yan ang totoong pananampalataya. Ang totoong ligtas magtatapat hanggang kamatayan.
Sapagkat ang sino mang hindi magtatapat hanggang kamatayan, parurusahan sa ikalawang kamatayan. Maliwanag ang banal na kasulatan. Kaya nga ang tinuturo ng banal na kasulatan na pananampalataya, may kapangyarihang magtagumpay sa sanlibutan. Unang Juan 5, 3 hanggang 5. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay. Nakita mo yung pagtatagumpay? Sino mang magtatagumpay ay hindi pahuhusahan sa ikalawang kamatayan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ay kita mo, marami nagpapakilalang Kristiyano sa panahon natin ngayon hindi matatapat. Anong nagpapalaya sa kanila sa mga simbahan? Kahirapan, tukso, pagmamahal sa sanlibutan. Sasabihin nila anak sila ng Diyos. Isipin mo kung alam ng Panginoon ang ating mga kahirapan, ang ating kahinaan, hindi niya ba tayo tutulungan kung mga anak niya tayo? Hindi ba sisigaw ang banal na Espiritu sa ating mga puso? Ama, tulungan mo ako, nahihirapan ako dito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sa bundok, sa harapan na nag-aapoy na puno, Moises, naririnig ko ang iyak ng aking mga anak. Pumunta ka doon, ilabas mo sila. At si Jesucristo ang ikalawang Moises sa huling panahon. Naririnig ng Diyos ang iyak ng kanyang mga tao. At babalik si Kristo para iligtas ang kanyang bayan. Mula sa kasalanan magpakailanman at sa lahat ng sumpa ng kamatayan sa atin. Magtapat ka hanggang kamatayan. At bibigyan kita ng korona ng buhay. Ito ay nagpapakita na kung si Jesucristo ay hari ng buhay, tayo ay may korona ng buhay. Bakit? Tayo ay maghaharing kasama ni Kristo. Basahin natin. Magbasa tayo sa Pahayag 20. Talatang 6. Pahayag 20, talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya korona ng buhay. Sapagkat kung paanong ginapi ni Kristo ang kamatayan, tatalunin din natin ang kamatayan. At kung paanong si Jesucristo ay naghahari sa buhay na walang hanggan, maghahari tayo kasama ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Magpakatapat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang dulo ng katapatang ito ay buhay na walang hanggan. Kahit ikamatay natin ang pagtatapat na ito, mas matapat ang Diyos kaysa sa atin.
na nalalagpasan natin ang mga pagsubok sapagkat matapat ang Diyos. Unang Korinto 10:13 nakasulat. Walang pagsubok na dumarating nakakaiba hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yung matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kaya hindi dapat kahirapan at tukso at pagsubok ang nag-aalis sa atin sa Diyos. Bakit? Matapat ang Diyos. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo malalagpasan. Kung matapat ang Diyos. Pero kailangan tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Bakit? Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang inyong matiis. Sa gitna ng problema, dun din gumagawa ang Diyos ng solusyon kung magtitiwala tayo sa Kanya. Para ano? Para hindi tayo mahirapan? Hindi. Para matiis natin. Magtitiis pa rin tayo. Pero hindi tayo pagtitiisin ng Diyos ng sobra. Kaya tayo nakakapagtapat sapagkat matapat ang Diyos. Hindi niya ako binibigyan ng problema na hindi ko kakayanin. Sapat lang na ma-stretch ako at matutong magtiwala sa Kanya. Kaya't ang Kristiyano makakapagtapat hanggang dulo. Bakit? Matapat ang Diyos. Hanggang sa huling baterya ng katawan kong ito, matapat ang Diyos. Hanggang sa kakayanin ng aking limitadong pag-iisip, matatapat ang Diyos. Hanggang sa kayang abutin na maigsi kong buhay sa daigdig na to, matapat ang Diyos. Kung kaya't kailangan magtapat hanggang sa kamatay. At ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Ang katapatan ay pagpapakita ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi natatapos. Nagmamahal tayo sa Diyos sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Magtatapat tayo kay Kristo sapagkat siya ay palaging matapat sa atin. Hindi ka makapagtapat kay Kristo. Baka hindi mo nauunawaan kung gaano siya katapat sa iyo. Matapat siya sa atin. Hindi dahil sa tinatanggal niya ang problema natin. Kung hindi, binibigyan niya tayo ng solusyon sa lahat ng yan. Binibigyan niya tayo ng direksyon. At ito ang pag-ibig na sakdal. Kung kaya't meron tayong lakas ng loob na humarap sa Kanya pagdating ng araw ng paghuhukom. Basahin natin sa unang Juan 4:16 hanggang 19. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. Walang takot sa pag-ibig. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya't ang kahirapan sa loob ng iglesia na pagtitiis alang-alang kay Kristo, ang lahat ng paghihintay na ito na ang haba-haba na, bagamat may katapusan, ay nagtuturo sa atin na lalo tayo maging matapat.
sapagkat hindi naman laging mahirap sa gawain ng Diyos at hindi naman laging madali sa gawain ng Diyos. Minsan sinabi ko sa isang binata, pag nakikita mo na hindi ka na nahihirapan sa gawain ng Diyos at parang andali-dali na ng lahat, huwag kang magpakampante sapagkat hindi palaging madali ang pagsunod kay Kristo. Kung nadadalian ka ngayon, baka bukas makalawa, pumirap naman at manalangin na huwag tayong pahintulutan ng Diyos sa tukso. At kung ikaw naman ay dumadaan sa mahirap na parte ng buhay sa paglilingkod, huwag ka rin mawala ng pag-asa sapagkat hindi naman laging mahirap. Umaangat din yan. Marunong ang Diyos magbigay ng pagpapala at pagpapalo. Marunong ang Diyos magbigay ng kasiyahan at ng kalungkutan. Marunong ang Diyos magwasak at marunong ang Diyos magbuo. Marunong ang Diyos maglayo, marunong ang Diyos maglapit. Marunong ang Diyos sumaway. At marunong ang Diyos pagpanumbalik. Ang kailangan nating gawin sa gawain ito, magpakatapat sa Panginoon. Magpakatapat. Binasa sa atin kanina, sino ang tapat na lingkod? Yung lingkod ng Diyos na matatagpuan ng Panginoon na ginagawa ano ang dapat niyang gawin. Na baka matagpuan tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban. Sapagat baka sabi ng iba, hindi pa babalik si Kristo. Maglalasing muna ako rito. Magbibisyo muna ako rito. Tsaka ko na ayusin ang buhay ko. At darating ang Panginoon sa panahon na hindi niya inaasahan. At sasaktan siya ng Panginoon. At itatapon siya kasama ng mga masasamang tao. Babalik ang Panginoon sa panahon na hindi natin inakala. Kagaya ng panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, ang mga tao, lasingan ng lasingan, kainan ng kainan, asawahan ng asawahan, masaklap pa nun, may asawa na nag-aasawa pa ng iba. Puro iskandal na lang makikita mo sa Facebook. At yung mga Kristiyano na ikichismis, pupuyat kikichismis, sa kasisilip sa kahihiwalayan ng kusinong hiwalayan eps. Ano pang aasahan nating masama, mabuti sa sanlibutan, lahat yan kasamaan. Pero baka biglang dumating ang ating Panginoong Hesukristo na hindi ka nagdasal. At hindi mo binasa ang banal na kasulatan. At hindi ka nahabag sa iyong taong kausap na baka yan mamatay na walang Kristo. At bumalik ang Panginoong Hesukristo. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maraming bagay. Oras, talento, buhay, lahat na meron tayo ay sa Diyos. Nais ng Diyos na ang kanyang mga pinagkatiwalaan ay matagpuan niyang matapat. Huwag tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Manalangin tayo.